Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is free sex offered to Joseph. Siyempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible Character Edition. So, ang concept natin for today ay Joseph and Potiphar wife. So, sabi dito, integrity when no one is watching. So, from the slave market, Joseph became a servant in Potiphar's house. And God helped him to do his work well. But one day, Potiphar's wife tried to make Joseph sin with her. No one else was watching. Joseph could have hidden his sin, but Joseph remembered God. He knew that sin is not only wrong against people, but against the Lord. Joseph ran away and even thought it cost him his freedom. He was sent to prison, but God stayed with him. His story teaches us that obeying God matters most even when it's hard and even when no one else sees. So, makikita naman natin ito sa Genesis chapter 39 verse 7 to 12. Ang sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingin mo ako. Subalit siya'y tumanggi at sinabi niya sa kanyang asawa, sa kanyang Panginoon, tignan mo ako at ang iyong Panginoon at hindi nakikialam sa akin tungkol sa mga bagay na sa habang buhay at sa lahat ng kanyang pag-aari ay pinamahala sa kanyang kamay. Walang sino mang dakila kaysa sa aking buhay na ito. Walang anumang bagay ipagkakait sa akin maliban sa inyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano magagawa ko ang iyong lalaking makakasama at kasalanan laban sa Diyos? Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. So, ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching, gratitude builds moral strength. So, yung pagiging grateful natin kay God or yung gratitude na mayroon tayo kay God, nabibuild nun or nakukuha nun bago nun is yung moral strength na meron ka. Sa ating second teaching naman, wise people set boundaries. So, yung mga matatalinong tao, nagsiset sila ng mga boundaries na kung hanggang saan lang yung mga dapat nilang gawin. And sa ating third teaching naman, integrity save us person from ruin. So, kung ikaw, isa kang tao na may integrity sa buhay mo, masasave ka nun sa mga dapat mong gawin or sa mga bad decision mo na magagawa mo sa buhay mo. So, dadako tayo sa ating application. First application, be grateful for God's blessing. So, dapat, pasalamat din tayo lagi sa Panginoon sa mga blessings na ibinibigay niya sa atin. Lalong-lalo na yung mga 3 beses tayo nakakain niya tayo. At sa ating second application naman, set biblical boundaries. So, sa buhay natin, dapat nagkakaroon tayo ng boundaries, and yung boundaries na yun, nagmamatter siya so kung anong nakasulat sa Biblia. Sa ating third application naman, run away as fast as you can. So, lumayo ka sa kasalanan na tingin mo mangyayari sa buhay mo at takbuhan mo yun bago pa yun mangyari. So, sa ating discussion, why does being grateful build moral strength? Para sa akin kasi, kapag grateful ka na sa isang bagay or sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, mas lalong kang nagkakaroon ng moral strength sa buhay mo. So, sa ating dive deeper, what is the role of Holy Spirit before, during, and after the temptation? Para sa akin kasi, yung Holy Spirit is nandun siya para gabayan ka sa mga desisyon na ginagawa mo. And kung ikaw, hindi mo sinunod yung pakikitulong sa'yo ng banal na espiritu, nandun pa rin siya para samahan ka after ng mga nangyaring bad decision sa buhay mo para pagsisihan lahat ng ginawa mo. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.